Natagpuan na kahapon October 23 ng Philippine Coast Guard o PCG Batangas ang isang crew na naiulat na nawawala noong nasunog ang kanilang motor tanker sa Batangas Port. Kinilala ito bilang si Jake Namo na sa ngayon ay nasa maayos at mabuting kalagayan. Kasi po, according po dun sa nakita namin na survivor, isa siya po dun sa nagsakit, dun na survivor na dinala po sa hospital. Bali, yung isa na nakatumulong sa kanya is pumalit lang po dun sa isa sa 5. Kaya before po ng incident na mangyari po yun, wala na po yung isa. Bali po talaga yung onboard po, base po sa statement nila, yung onboard is bali po 4. Matapos ang isinagawang investigasyon ng Philippine Coast Guard Batangas Station, natukoy na 4 lamang ang sakay ng motor tanker na Seahorse bago ito masunog kahapon ng umaga. Ayon kay PCG Captain Jerome Jesiel, base sa pahayag ng isa sa nakaligtas, may isang crew ng barko na nagpuputol ng tubo gamit ang acetylene nang makarinig siya ng pagsabog. Bali, noong time na yon nagluluto po siya, sa kitchen, to prepare breakfast po, siguro. And then, nakita niya rin po na yung kasama niya na nag-conduct ng parang welding, yung oxyacetylene, yung pong flammable na gas emission, nagpuputol po ng pipings. Yung po yung activity na ginagawa nila doon on board. While he was doon sa lutuan, nung narinig niya yung explosion. Kalinsabi nito, patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang talagang pinagmulan ng sunog. Sa kasalukuyan, hinihintay naman ng Coast Guard Station Batangas ang isisumiteng papeles ng kumpanya ng nasunog na barko. Ayon pa sa PCG, matagal na ring anilang nakadaong sa pantalan ang nasunog na barko. Actually, yung barko na yan, yun nga, inaano din po namin kasi kulang po yung dokumento. Kung kulang po kasi ang dokumento niyan, maaari po siya na unregistered na po siya o hindi na nag-ooperate. Kasi wala rin po kaming record niyan. Kasi kung operating po yan, dapat po nakadidikit po siya sa pier para malag namin. Kaya inaalam po namin na yung barko na yan na naka-anchor dyan, baka matagal na rin po. Binabantayan lang ng mga tao. Sa kasalukuyan, may nakalatag ng oil spill boom sa lugar na pinangyarihan ng insidente upang kaagad na masala kung sakaling magkaroon ng pagtagas ng langis mula sa motor tanker. Sa pag-iinspeksyon at assessment ng Maritime Environmental Protection Force Southern Tagalog, napag-alaman na naglalaman ng naturang barko ng nasa 1,020 liters ng used oil, 3,000 liters na krudo, 8 tangke ng oils mixture. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Ari Silvestre, humahataw!